Good afternoon po, Master Jet. Kapag po ba may arrears sa GFAL pero may ongoing deduction na po sa GFAL, ay hindi po qualified mag-loan ng MPL, yung 15 years po. So unang-una, doon muna tayo sa 15 years na term, no? So dapat ay meron kang PPP na at least 10 years, period with paid premiums na at least 10 years, para pwede kang eligible sa 15 years na term sa MPL Flex. Ngayon, kung ang PPP mo ay mababa sa 10, so hindi ka talaga maging eligible sa 15 years kahit walang arrears sa GFAL. Provided na eligible ka na sa 15 years, tapos meron kang existing GFAL, tapos meron itong arrears, tapos gusto mo mag-apply sa MPL Flex. Kung yung balance naman ay kaya pa, no, to pay for the fees of the MPL Flex and the arrears of your GFAL, then pwede ka nang mag-reloan. Kasi sa pamamaraan ng MPL Flex, 2% sa gross loan amount ay ibabawas, of course, as service fee. Tapos, yung arrears mo sa emergency loan at sa GFAL, ibabawas din yon from your loan bago mo makuha yung net proceeds. Ibabawas din sila. So, ibig sabihin yan ay ang mangyayari, liliit yung magiging net proceeds mo if you have arrears sa GFAL. Pero babayaran yung arrears na yon para yung GFAL mo ay magiging active. No, active na naman yung kanyang status at hindi na po siya past due. Ngayon, in the event na mayroon ka ring existing na MPL na loan, no, doon sa GSIS at gusto mong mag-avail dito sa 15 years sa MPL Flex, kaya gusto mo siyang i-renew pero mayroon kang arrears sa GFAL. So yun po yung titingnan ninyo, yung loan amount less 2% service fee, no, tapos mayroon pa yung advance interest na siya pong payment from the time na kayo ay nag-apply ng loan until the end of the month na hindi pa magbabayad sa MPL, no, for that period. Kapag mabawas mo na yan, no, tapos i-less mo pa rin yung arrears sa GFAL, kung yung magiging resulta ay medyo mas mababa compared doon sa inyong actual, or no, yung actual mo na balance sa loan ay hindi sufficient, hindi enough to pay for the service fee and to pay for the arrears, then hindi ka talaga maging eligible for now, no. You are still doon ka pa sa level na negative net proceeds. Kapag negative net proceeds, of course, hindi ka pa makakapag-renew sa inyo pong MPL. Kasi hindi pa kayang bayaran ng loan mo, ng balanse ng loan mo o ng bago mong loan application, yung existing balance plus yung fee plus yung arrears. Kaya negative yung net proceeds, and na-explain ko na po yan sa mga previous episodes. Kaya siya naging hindi eligible kahit nga more than 10 years na yung PPP dahil doon, no, kasi ibabawas yung arrears. Pagkatapos naman nun ay maging active na yung GFAL account niyo, wala na siyang arrears kasi nabayaran na ng MPL Flex. So yun po yung kalakaran dito sa MPL Flex na ito. Kaya minsan kapag sinasabi na bakit hindi naging eligible kahit 10 naman yung PPP, bakit hindi nakaka-renew, so yun po talaga yung una nating tinitingnan, no, yung balanse ng kanyang loan sa ngayon, tapos yung halaga ng kanyang loan na pwedeng ma-avail, tapos yung service fee, yung mga arrears sa GFAL at sa emergency loan, kung nag-i-exist ba sila, no, bago natin malalaman yung dahilan kung bakit negative net proceeds at bakit hindi pa rin eligible.